Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Philippians chapter 1, verses 9 to 11. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sa gayon, pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at sagana sa magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Grow in discernment. So ito po yung prayer ni Apostle Paul sa mga believers po doon sa Pilipos. Ano po? Bakit mahalaga po ang discernment? By the way po, yung salitang discernment, wala po siyang eksaktong translation sa Tagalog. Ano po? At para sa akin, yung pinaka malapit po ay yung salitang mabuting pagpapasya. Ano po? Mahalaga po kasi yung kapagpasya po tayo ng mabuti at maayos sa ating buhay. Ano po? At alam niyo po, sa Biblia, napakahalaga po ng discernment. Ano po? Kasi sa pamamagitan nito, masusumpungan natin yung mabuti. At higit sa lahat tayo makapamumuhay ng malinis at walang kapintasan, sasagana tayo sa mga magagandang katangiang kaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yung po yung binabanggit ito sa ating text na binasa. Kaya ang discernment po, hindi lamang yan yung discerning of the spirit, ano po, or spirits na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 12, verse 10. Ano po, na familiar tayo, lalo na yung mga nasa Pentecostal or charismatic. Ano po, ang discernment po, ayan ay mahalaga dahil sa pamamagitan niyan, na-exercise natin yung ating wisdom, ano po yung ibinigay ng Diyos sa ating karunungan sa buhay. So unang-una pong katangian ng discernment ay yung kaya mong piliin yung mabuti, ano po, at alam mo kung ano yung masama, ano po, the ability to distinguish what is good and what is evil. Sa panahon natin ngayon, maraming taong walang discernment, ano po, ang lagi nilang sinasabi, sa palagay ko hindi naman masama yan ginagawa naman ng marami, as long na wala kang nasasagasaan at hindi ka nagnanakaw, pumapatay, siguro hindi naman masama yan. Pero alam niyo po sa Hebrews chapter 5 verses 13 to 14, ito po ang sinasabi. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at kulang pa sa kaalaman sa salita ng katuwiran. Ang matigas sa pagkain ay para sa may sapat na gulang at marunong ng kumilala ng mabuti at masama. So dito pinag-uusapan po yung Christian growth. Ano po, meron pong mga sanggol pa sa pananampalataya. Yung mga wala pang unawa sa salita ng katuwiran. Pero yung mga matured na believers, ano po, alam nila, marunong silang kumilala ng mabuti at masama. Dapat tayong mga Kristiyano ganon. Hindi tayo compromiser. Ano po? Kailangan malinaw sa atin kung ano yung mabuti at masama. So, kadalasan po may kaugnayan yan sa paggawa ng kasalanan. Kaya maraming nagkakasala at gumagawa ng kasalanan dahil hindi nila nauunawaan lubos kung ano yung mabuti at masama. So, pangalawa po, ang discernment, yan po yung ability para piliin mo what is best or yung God's best. Ako po'y naniniwala merong God's best, ano po, at merong second best, ano po. At sa Biblia po maraming example na makikita po natin. Isa lamang po dyan, babanggitin ko ngayon si Esau, ano po, na siya yung panganay. Dapat siya yung tatanggap ng kanyang pagpapala bilang isang panganay. Kaya lang napunta kay Jacob yung pagpapala. Mababasa niyo po yan sa Genesis chapter 25 verses 29 to 34. Sa Hebrews chapter 12 verse 16. Kasi mababaw po si Esau no po. Minsan nagutom siya, nakita niya nagluluto ng masarap na sabaw. Itong kanyang kapatid na si Jacob, pinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay dun sa sabaw na niluluto po ni Jacob. Sabi niya, anong silbi ng aking pagkapanganay kung magugutom naman ako? Kaya si Esau, mababaw. Pinagpalit niya yung kanyang pagkapanganay sa sabaw. No? Maraming Kristiyano ano po, at mga tao ngayon pinagpapalit
yung kanilang inheritance in Christ sa kasalanan. Yun po sinasabi sa Hebrews chapter 12 verse 16. Kaya mag-iingat po tayo, meron pong God's best para sa atin. May mga tao na hindi nila nasusumpungan yon dahil sa pagkakamali, sa paggawa ng maling desisyon sa buhay. Ano po? Panghuli, yung discernment po is the ability to know who is good and who is evil. So ito may kinalaman na sa tao at maging sa espiritu. Ano po? Kaya mapapansin nyo, ma-apply nyo ito supernaturally and practically. Sa Book of Acts po, ano po, yung mga apostle na di-discern nila, yung may mga kargang espiritu. Ano po? Dun sa Acts chapter 16, verses 16 to 18, nung nirebuke ni Apostle Paul yung babaeng bata na nakapanghuhula. Ano po? Nung una, sinasamahan sila. No? Pinopromote pa sila na sila yung mga mensahero na nagsasabi ng daan ng kaligtasan. Ano po yun nung kumbaga naging promoter nila yung babaeng yun. Ano po pero hindi natiis ni Apostle Paul, ni-rebuke niya yung masamang espiritu doon sa babae. Ano po? At maging doon sa Acts chapter 8 verse 17 to 24, si Simon yung sorcerer naman, ano po, na gusto niyang hingiin yung gift ng spirit, babayaran niya. Ay nag-discern ng mga apostle na hindi siya totoo, kaya ni-rebuke siya. Kaya maraming instances po sa Biblia na yung mga apostle, supernaturally, alam nila yung gamitin yung discerning of the spirit. So, alam nila yung mga taong may kargang espiritu. Ano po? At pwede rin yan sa practical. Sa panahon naman natin ngayon, meron namang mga masasamang impluensya sa ating buhay na pagka hindi natin nakita, sisirain yung ating buhay. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts good character. Kaya pag hindi tayo magbabantay, kala natin nakikisama lang tayo, yung pala nakikisama na tayo. Pansinin nyo, no? Ito yung reklamo kadalasan ng mga magulang. Sabihin nila, yung anak ko naman, pinalaki ko naman yung mabait, pinag-aral ko naman sa magandang eskwelahan, binili ko naman yung lahat ng kailangan niya at gusto niya, pero bakit nagkaganyan? Alam niyo po, kadalasang dahilan, barkada, kaibigan na naka-impluensya sa kanya, na bago yung kanyang kultura sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. At hindi niya na-discern yun. Akala niya okay lang, pero bad influence pala. Kaya kadalasan po marami sa atin unaware, may mga kaibigan tayo o kakilala tayo ng mga bad influence na kadalasan sinisira po tayo at hindi nakakatulong sa atin. So, ano pong nagagawa ng discernment? It produces holy living, spiritual growth. Kaya mahalaga po yung meron tayong discernment. Pangalawa, you will know and approve what God's will is. Alam mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, yung God's best na nais ng Diyos sa iyong buhay. Kung marunong kang mag-discern, hindi ka mapapahamak, hindi ka mapupunta sa second best. Ano po? Pangatlo, it will save you from people na yung iba ililimit yung iyong potential. Ano po? Hindi naman sila masama, pero hadlangan nila yung potential mo, yung paglago mo. Ano po? Yung mga tao na bad influence. Ano po? Yung mga tao na nagkukos ng trouble sa buhay mo. Ilalayo ka ng Diyos diyan kung meron kang discernment. At ako napatunayan ko na po yan, totoo po yan. Ano po? Kung tayo po ay may discernment, mailalayo tayo ng Diyos sa mga masasamang tao. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Panalangin ko na kami po ay lumago sa discernment at matutunan namin ito sa amin pong Christian life. Sa ganoon, ma-experience namin yung pong mabunga at magagandang katangiang kaloob mo sa amin kay Hesus Kristo. At maranasan namin, Panginoon, isang buhay na nais mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.